Ang pag-uusapan at ngayong araw na ito ay para pa rin po sa ating mga sising buntis. At ito ay kung safe nga bang kumain ng shrimp ang isang buntis. Isa din po ba kayo mga sisi sa mga buntis na mahilig pong kumain ng hipon o madalas pong mag-crave ng hipon ngayong kayo ay buntis? Ngunit nagdadalawang isip kayo kasi hindi kayo sigurado kung ito nga ba'y safe para kay baby? Kung ganon ay samahan niyo po ako ngayong araw na ito at sabay-sabay nating alamin kung safe nga ba para sa isang buntis ang kumain ng hipon. Mahalaga para sa isang buntis ang magkaroon ng healthy diet lagi. Ngunit may mga times na mag-crave kayo ng mga pagkain hindi ninyo usually kinakain kaya hindi kayo sigurado kung ito nga ba ay safe talaga para sa inyo ni baby. Gaya na lamang ng shrimp o hipon. Nurse Yesa, safe po ba para sa isang buntis ang kumain ng hipon? Kahit hindi safe sa isang buntis ang kumain ng ibang seafoods, ay hindi kasali dito ang shrimp o hipon. Dahil safe pa rin po para sa isang buntis ang kumain ng hipon, provided na in moderation lamang po ito at hindi mo ito kinakain araw-araw. Safe para sa isang buntis ang kumain ng hipon. Dahil hindi gaya ng ibang seafoods, ang hipon ay meron lamang mababang level ng mercury. Ngunit kailangan itong maluto ng mabuti. Nurse Yesa, gaano kadaming hipon lang po ba ang pwede kong kainin? Ayon sa research, dapat ay nasa 8 to 12 ounces o 340 grams ng hipon lamang ang dapat makonsume ng isang buntis per week. Dapat din ay siguraduhin ninyong naluto at na-prepare ng mabuti ang hipon o shrimp na kakainin ninyo. Nurse Yesa, ano-anong mga seafoods lang po ba ang hindi po safe kainin ng isang buntis? Ang mga sumusunod na seafoods ay hindi po safe para sa isang buntis dahil meron itong mataas na level ng mercury na pwedeng makapag-damage sa nervous system ng inyong lumalaking baby. Una ay ang swordfish. Pangalawa ay ang shark. Pangatlo ay ang king mackerel. Pang-apat ay ang tilefish. Panglima ay ang orange roughy. Nurse Yesa, anong seafoods naman po ang safe kainin ng isang buntis? Ang mga sumusunod na seafoods ay safe pong kainin ng isang buntis dahil meron lamang itong mababang level ng mercury. Una ay ang shrimp o hipon. Pangalawa ay ang pollock. Pangatlo ay ang catfish. Pang-apat ay ang salmon. Panglima ay ang tilapia. Nurse Yesa, ano-ano po ba ang mga benefits na makukuha ng isang buntis sa pagkain ng hipon? Ang hipon na isang healthy food dahil magandang source ito ng iba't ibang vitamins and minerals na maganda para sa buntis at sa kanyang baby. Ang mga sumusunod ay ang mga benefits na makukuha ng isang buntis sa pagkain ng hipon. Una, it helps in fetal growth. Ang hipon ay may mataas na level ng protein which is a key to fetal growth. Pangalawa, it may help lower the risk of anemia during pregnancy. Kapag kakain ka ng 100 grams ng hipon, ay nakakakuha ka ng 1.8 grams ng iron na kung saan ay mahalaga para sa overall growth and development ni baby. Pinapababa din ng iron ang risk ng anemia sa pagbubuntis at nakakatulong para sa blood supply papunta kay baby. Pangatlo, it contributes to the development of the nervous system. Ang isa pang mahalagang nutrient na kailangan ng isang buntis para kay baby ay ang omega-3 fatty acids. Ang hipon ay mayroong mataas na amount ng omega-3 fatty acid na nakakatulong para sa development ng nervous system at mata ni baby. Ang hipon ay mayroon ding DHA, and studies have shown that women who consume safe seafood give birth to babies with more enhanced cognitive skills. Pang-apat, it does not lead to unhealthy weight gain. Ang hipon ay isang all-around healthy option dahil meron itong mababang fat content. Kaya walang dapat ipag-alala regarding weight gains on unhealthy level. Panglima, it provides calcium. Ang shrimp ay magandang source ng calcium. Kaya ang pagkain ng tamang amount nito habang buntis ay makakatulong para maabot ang calcium requirement ng isang buntis. Nurse Yesa,
Safe po bang kumain ng hilaw o undercooked na shrimp ang isang buntis? Ang pagkain ng hilaw o hindi masyadong luto na hipon habang buntis ay hindi po totally safe dahil it may contain worms and parasites that could affect the health condition of both the pregnant and the baby. Maaari ding magkaroon ng listeria sa isang hilaw na hipon na pwedeng maging dahilan ng bacterial infection. Ang mga bakterya na ito ay maaaring magpas sa placenta at maging sanhi ng miscarriage o makuna ng isang buntis. Mga safety tips kapag kakain ng hipon ng isang buntis. Una, siguraduhin hindi po kayo allergic sa shrimp kapag nag-crave kayo nito. Pangalawa, siguraduhin pong ang source ng inyong shrimp ay hindi po galing sa may mataas na level na mercury na lugar. Pangatlo, iwasan ang pagkain ng mga pagkaing may hilaw na shrimp gaya ng sushi. Pang-apat, siguraduhin pong hindi po lalampas sa 340 grams ng hipon po ang inyong makakain every week. Pang-lima, siguraduhin pong na-boiled ng mabuti ang hipon na inyong kakainin para maiwasan po at mapatay po ang anumang bakterya. Pang-anim, mas maganda po kung kayo po mismo ang nagluto or nakita po mismo ninyo kung paano po niluto ang inyong shrimp para masigurado po ninyong tama po ang pagkakaluto nito. Lastly, mga sisi, hindi po masama kung makikrave po kayo ng hipon, provided na in moderation lamang po ito at hindi po kayo lalampas sa 340 grams ng hipon every week ang kakainin po ninyo at siguraduhin po ninyong naluto po ito ng mabuti para maiwasan po ang anumang problema. Well, mga sisi, kung kayo po ay buntis, ay pwede nyo pong bisitahin ang ating playlist dito sa ating channel. May mga playlist po tayo ng first trimester, second trimester, at third trimester. Bisitahin nyo po ito at baka po makatulong sa inyo ang mga videos doon. At yun na nga po guys, sana po ay may natutunan kayo sa ating topic ngayong araw na ito. At kung may gusto kayong topic na gusto ninyong pag-usapan natin, ay comment nyo lang po sa baba at nang magawan po natin ng vlog. At i-like nyo po ang video na ito at i-subscribe nyo na din po ang ating channel para updated kayo every time may bago tayong video. At may page din po tayo sa Facebook na pwede ninyong i-follow at meron din po tayong Instagram na pwede din po ninyong i-follow at masaya po ako na maging part po kayo ng ating Nurse Yesa Fam. So again, thank you guys for watching and have a nice day.